Sa pusod ng lungsod ng Maynila, kung saan ang araw ay tila mas maagang sumisikat para sa mga nakikipagsapalaran sa kalsada, naroroon si Jomar, isang 9 na taong gulang na batang walang tirahan. Hindi siya namumukod-tangi sa mata ng karamihan. Payat, maalikabok ang mga paa at ang suot ay kupas na sando at shorts na halatang ilang araw nang hindi nalalabhan. Pero sa likod ng kanyang dungis ay matatag na paningin. Parang matandang kaluluwa sa katawan ng bata. Si Jomar ay ipinanganak sa isang barong-barong sa gilid ng Riles sa Baseco. Wala na siyang ibang maalala tungkol sa ama niya maliban sa isang malabong alaala ng malamig na gabi kung saan narinig niya ang mga sigawan ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, wala na ang lalaki. Ang kanyang ina, si Aling Lori, ang nagsilbing mundo niya. Isang labandera na kahit may sakit ay pilit pa ring nagpapakapagod, mapakain lang ang anak. Nang siya'y 7 taong gulang, isang malungkot na pangyayari ang bumalot sa kanyang mundo. Umanaw si Aling Lori sa isang maliit na ospital matapos dapuan ng malubhang pulmonya. Walang kamag-anak ang kumupkop kay Jomar. Sa isang iglap, siya ay itinulak ng buhay sa lansangan. Walang lakas, walang gabay. Wala na po akong uuwian, bulong niya noon sa isang nurse na nagpakita ng kaunting awa. Pero gaya ng nakasanayan sa sistemang kulang sa malasakit, walang sumalo sa kanya. Umalis siyang mag-isa, tangan ang kapirasong kumot ng kanyang ina at isang plastik na garapon ng mantikilya na ginawang lalagyan ng barya. Sa simula, namamalimos si Jomar sa mga jeepney terminal. Minsan ay binibigyan siya ng limos, pero mas madalas ay pinapalayas, pinagtatawanan o pinagsasarhan ng bintana ng mga sasakyan. "Ano yan? Baka magnanakaw yan oh!" Sigaw ng isang ale minsan habang mabilis na ibinalik sa bag ang kanyang cellphone. Isang beses, habang namumulot siya ng tira-tirang kanin sa tabi ng karinderya, nakita niya ang isang asong payat na tila nangangatal sa gutom. Hindi niya alam kung bakit, pero ibinigay niya ang kalahati ng kanyang nakuha sa aso. Simula noon, sinundan siya ng hayop na iyon kahit saan. Tinawag niya itong Tik-Tik dahil ito ay parang anino na laging nasa tabi niya. Sa ilalim ng isang tulay sa may rekto, nakahanap siya ng lumang kariton na halos sirang-sira na. Doon siya natutulog kasama si Tik-Tik. Nilagyan niya ng mga karton sa loob upang kahit papaano ay may sapin at proteksyon mula sa lamig ng gabi. Tuwing umuulan, nagtatakip sila ng trapal na butas-butas. Ngunit sa kanya, ito ay parang palasyo na rin. Sa paglipas ng mga buwan, natuto si Jomar na mamalimos sa mas mataktikang paraan. "Boss, kahit 20 lang, pangkape lang po," ang madalas niyang linya sabay ngiti. Kapag hindi umubra, naglalakad siya sa likod ng mga vendor at nag-aabang ng tira-tirang pagkain na itatapon. Ngunit sa kabila ng paghihikahos, may kakaibang kabaitan sa bata. Kapag may nakita siyang kapwa palaboy na mas bata o mas gutom kaysa kanya, madalas niya itong binibigyan ng bahagi ng kaunting meron siya. "Uy Kiko, kain na. Di bale ng konti, basta sabay tayo," sabi niya minsan sa isang 7 taong gulang na kapwa pulubi. Bukod sa kabutihang loob, may isa pang bagay na nagbibigay sa kanya ng kakaibang kagalakan, ang kanyang bisikleta. Hindi ito bagong bisikleta. Ang totoo, ito'y binuo niya mula sa mga piyesang nakuha niya sa junk shop at sa mga sirang bisikleta na iniwan sa tabi ng kalye. Tumagal siya ng halos 2 buwan, kakapulot at kakabuo nito. May gulong na maliit, ang isa ay malaki. Ang preno ay puro dasal at ang saddle ay gawa sa pinagsamang foam at sinulid na galing sa sira-sirang kutson. Pero sa kanya, ito ang kanyang kayamanan. Ginagamit niya ito upang mamasada ng mga gamit ng vendor, ipasakay ang mga kalakal ng mga tinderang nahihirapan, o minsan ay upang itulak ang kariton niya patungo sa mas tahimik na lugar. Sang araw, habang sumusilay ang araw sa gilid ng Quiapo, umupo siya sa gilid ng kalsada. Pinupunasan ang bisikleta gamit ang basang panyo. "Balang araw, tayo rin, lalagyan kita ng sticker," bulong niya sa bisikleta. Parang may buhay itong kausap. "Anong pangalan ng bisikleta mo?" tanong ng batang si Kiko na dumaan. "Si Ligaya."
Kasi siya lang nagpapaligaya sa akin pag pagod na ako. Sagot niya, sabay tawa, sabay ngisi ni Kiko. Sa kabila ng lahat ng hinagpis, si Jomar ay patuloy na umaasang may magandang bukas. Hindi niya alam kung kailan, pero batid niya na ang mundo ay hindi laging madilim. Wala siyang yaman, wala siyang pamilya, pero may puso siyang bukas sa kabutihan at sakripisyo. Sa bawat araw na lumilipas, ang batang palaboy ay mas nagiging matatag. Hindi niya alam, ngunit sa kanyang simpleng pagkatao, sa kanyang kabutihang hindi hinihingi ng kapalit, may isang lihim na kapalaran ang papalapit. At ito'y magsisimula lamang sa isang gabi, isang bisikleta at isang matandang babae na naliligaw. Sa isang mataong subdivision sa San Mateo, Rizal, nakatayo ang isang antigong bahay na tila hindi na nababalikan ng may-ari. Lumang-luma ang mga kahoy na panel ng pader. May bakas ng lumot ang mga gilid at ang gate nito ay palaging nakasarado. Ngunit sa kabila ng kanyang anyo, ang bahay na iyon ay may taglay na katahimikan. Isang uri ng katahimikang hindi bunga ng tapayapaan, kundi ng pag-iisa. Doon naninirahan si Aling Herminia Dionisio, isang 72 taong gulang na babae. Matikas pa rin ang tindig nito sa kabila ng edad. Ang kanyang buhok, bagamat puti na, ay laging maayos. May ugali siyang laging nagsusuot ng pearl earrings na alaalang pamana pa ng kanyang ina. Ngunit sa likod ng maayos na panlabas na anyo ay isang pusong pagod sa tagumpay, sa yaman at sa mga taong minahal niya, ngunit hindi niya nabigyan ng sapat na panahon. Si Aling Herminia ay dating CEO ng Dionisio Steelworks, isang kilalang kumpanya sa larangan ng konstruksyon. Isang babaeng kinikilala sa industriya bilang matalino, malakas ang loob, at walang inuurungan. Ngunit habang lumalaki ang kanyang negosyo, paunti-unti ring nawawala ang mga mahahalagang bahagi ng kanyang personal na buhay. Ang kanyang asawa ay namatay sa atake sa puso habang siya'y nasa Singapore para sa business conference. Hindi man lang niya naabutang buhay ito sa ospital. Ang kanyang nag-iisang anak na si Raymond ay matagal nang naninirahan sa Amerika, may sariling pamilya at bihira ng makipag-ugnayan. Ma, you were always too busy. Ang huling sinabi sa kanya ng anak bago ito lumipad papuntang Los Angeles 6 na taon na ang nakararaan. Sa bawat umaga, si Herminia ay nakaupo sa kanyang lumang upuan sa may veranda, bit-bit ang tasa ng kape at titig sa kawalan. Wala nang meeting, wala nang kontrata at wala na ring tumatawag para humingi ng pirma o payo. May mga araw na naririnig siyang nakikipag-usap sa sarili. Anong saysay ng yaman kung wala kang makasama sa tanghalian? Bulong niya minsan habang pinipisil ang kanyang wedding ring. Hindi man lang niya naabutang buhay ito sa ospital. Ang kanyang nag-iisang anak na si Raymond ay matagal nang naninirahan sa Amerika. May sariling pamilya at bihira nang makipag-ugnayan. Ma, you were always too busy, ang huling sinabi sa kanya ng anak. Bago ito lumipad papuntang Los Angeles, 6 na taon na ang nakaraan. Sa bawat umaga, si Herminia ay nakaupo sa kanyang lumang upuan sa may veranda, bitbit ang tasa ng kape at titig sa kawalan. Wala nang meeting, wala nang kontrata at wala na ring tumatawag para humingi ng pirma o payo. May mga araw na naririnig siyang nakikipag-usap sa sarili. Anong saysay ng yaman kung wala kang makasama sa tanghalian? Bulong niya minsan habang pinipisil ang anyang wedding ring. Bagamat retirado na siya sa mundo ng negosyo, hindi tuluyang nawala ang kanyang sigasig. Sa kanyang pag-iisa, unti-unti siyang bumuo ng isang plano, isang lihim na misyon na isusulat niya lamang sa kanyang personal journal. Ibinenta niya ang mga share sa kumpanya, inilagak ang malaking bahagi sa trust fund, at itinatag ang isang foundation sa ibang pangalan. Ang layunin, hanapin ang isang taong tunay na may malasakit sa kapwa. Hindi dahil sa kapalit, kundi dahil sa likas na kabutihan. Isang araw, sa kabila ng payo ng kanyang tagapangalaga, nagpasya siyang bumaba ng bundok patungong Maynila upang bisitahin ng personal ang isa sa mga feeding program na sinusuportahan ng kanyang foundation. Ayaw niyang magpakilala bilang donor.
Gusto niyang makita kung paano talaga kumikilos ang mga tao sa field, kung sino ang tapat at sino ang plastic lamang. Naka-jacket siya ng kupas, nakaitim na sombrero at may bitbit na lumang shoulder bag. Wala siyang dalang alahas. Nagpasya siyang mag-jeep, sumakay sa tren at lumakad sa mga kalyeng hindi niya kailanman dinaanan noong mga panahong siya'y abala pa sa power meetings. Ngunit hindi ayon sa plano ang nangyari. Nasa Divisoria siya nang mawala ang kanyang cellphone. Hindi niya alam kung nahulog ba ito o na-pickpocket. Kasabay nito, nawalan din siya ng pitaka. Nagulantang siya, isang bilyonaryo na ngayoy walang pera, walang paraan para makauwi, at hindi sanay humingi ng tulong. Naglakad siya sa mga gilid ng kalsada, sinusubukang huwag magmukhang ligaw. Ngunit lumilitaw sa kanyang kilos ang paggalito. Ilang beses siyang sinubukang lapitan ng mga tambay, tinawanan at pinandirihan. "Yak! Parang baliw!" Sigaw ng isang dalagitang tumatawid. Hindi niya inasahan ang ganitong pagtanggap mula sa lipunan. Buong buhay niya, nasanay siyang igalang, pakinggan at sundin. Ngayon, tila wala na siyang boses. Pakiramdam niya'y tinanggalan siya ng pagkatao. Isang matandang babae sa kalye na walang saysay sa mga mata ng karamihan. Sa gitna ng kanyang pagkalito, naramdaman niyang sumusunod sa kanya ang isang payat na asong kulay abo. May hiwa ang isang paa at tila may ubo, hindi niya alam kung bakit. Pero pinulot niya ang isang lumang pandesal na nakuha sa tabi ng karinderya at iniabot ito sa hayop. "Kahit ikaw na lang ang makinig sa akin," bulong niya habang pinapanood ang aso na sabik na kinain ng tinapay. Hindi niya alintana ang dumi sa kanyang damit o ang pawis sa kanyang noo. Sa mga oras na iyon, wala siyang yaman, wala siyang pangalan. Isa na lang siyang matandang babae na naliligaw sa isang lungsod na hindi na siya kilala. Sa bawat hakbang niya, parang mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang walang halaga ang kabutihan mo kung hindi ka kilala. Wala na siyang lakas para magpatuloy. Sa wakas, naupo siya sa gilid ng isang eskinita. Pinagmamasdan ang mga sasakyang mabilis na dumaraan. Walang bumabagal, walang tumitingin. Hanggang sa may sunyulpot na isang batang lalaki, may hawak na bisikletang tagpi-tagpi, may kasamang aso. Sa kanyang damdamin, ito'y parang isang guni-guni. Isang imahe ng kabataan at pag-asa. At hindi niya alam, sa tagpong iyon, magbabago ang buhay niya. Hindi dahil sa awa, kundi sa kabutihan na hindi niya kailanman binayaran. Pero sa sandaling ito, hindi pa niya kilala ang batang iyon. At ang batang iyon ay hindi rin siya kilala. Wala silang ideya na ang kanilang munting pag-uusap ay magiging ugat ng pagbabagong magpapakilos sa kanilang mga puso at sa mundong ginagalawan nila. Mainit ang hapon sa lungsod. Ramdam ang alinsangan sa bawat kanto at ang alikabok sa hangin ay tila hindi na umaalis. Sa kahabaan ng Juan Luna Street sa Divisoria, nagkukumpul-kumpulan ang mga tindero, mga mamimili at ilang mga batang lansangan na gaya ni Jomar ay naghahanap ng paraan upang makasurvive sa araw-araw. Sa gitna ng gulo at ingay ng lugar, may isang tanawing na hindi mapapansin ng karamihan. Isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng bangketa, pagod at litong-lito, habang tahimik namang nakayuko ang isang asong payat sa tabi niya. Si Jomar ay kagagaling lang noon sa karinderyang palagi niyang nilalapitan tuwing 12:00 ng tanghali para humingi ng tirang kanin. Bitbit niya ang isang plastic bag ng tinapay na nakuha niya sa basurahan ng isang panaderya sa kabilang kanto. Habang pinapadyak ang kanyang bisikleta sa gilid ng bangketa, napansin niya agad ang matandang babae. Hindi siya katulad ng karaniwang pulubi. May isang uri ng pagkakahiwalay sa kanya. Parang hindi talaga siyang nababagay sa lugar. Uminto si Jomar. Tumingin siya sa matanda mula sa ilang metrong layo. Tinapik niya si Tiktik, ang asong palaging nasa tabi niya, na agad din umupo. "Nay, okay lang po kayo?" tanong ni Jomar habang bumaba sa bisikleta. Napatingin si Herminia. May kaba sa kanyang mga mata. Parang handa siyang umatras kung sakaling mapanganib ang batang nasa harapan niya. Pero nang makita niya ang maliit na katawan ni Jomar, ang bisikletang sirang-sira at ang ngiting may kabutihan,
Unti-unti siyang lumuwad. Oo. Pasensya na, iho. Nawawala ako eh. Naiwan ko ang cellphone ko, pati pitaka ko. Mahinang sabi ni Herminia. Wala po kayong kasama? Tanong muli ni Jomar. Lumapit at iniabot ang isa sa mga pandesal na nakuha niya. Nagdalawang isip si Herminia, ngunit tinanggap ito at bahagyang ngumiti. Wala, naiwan ako sa event. Dapat susundurin ako, pero hindi na ako nakaabot. Tiningnan ni Jomar ang paligid. Ramdam niyang hindi pamilyar ang matanda sa lugar. At ang hinala niya, totoo. Hindi ito sanay sa ganitong klaseng kalsada. Mainit po dyan, tara po. Doon tayo sa may lilim sa kariton ko. May tubig po ako doon. Alok niya, sabay hawak sa bisikleta. Ay naku, huwag na iho. Baka istorbo ako, mahinhin na tanggi ni Herminia. Hindi po, mas okay po na may kausap ako. Nakakainip po mag-isa. Si Tiktik lang ang kausap ko palagi. Sabay turo niya sa kanyang aso na ngayon ay nakatingin sa matanda. Tila nag-aabang ng kilos nito. Napangiti si Herminia. May kakaibang saya sa puso niya sa pagkabait ng batang ito. Tumayo siya bagamat may kabagalan. Kita ni Jomar ang pamumula ng tuhod nito at ang bahagyang pagyuko sa tuwing naglalakad. Dahan-dahan lang po. Hawakan niyo ting upuan ng bisikleta ko. Putula ko kayo para di na kayo mapagod. Suhestyon ni Jomar. At sa isang tagpo na ni hindi nila inaasahan, inakay ng batang palaboy ang matandang dating CEO sa pamamagitan ng kanyang bisikleta. Isinakay niya ito sa mismong likuran kung saan dati ay nilalagay niya ang kanyang kariton at dahan-dahang tinulak ito papunta sa may lilim na bahagi ng eskinita. Habang naglalakad, nagkukwento si Jomar. Alam niyo po, dati rin akong may nanay. Si Nanay Lori. Mabait siya pero maagang kinuha. Kaya ngayon po, ako na lang mag-isa. Pero okay lang. Nakaya ko naman. Meron akong bisikleta, si Tiktik at mga kaibigan na tulad ni Kiko. Hindi makapagsalita si Herminia. Tila natunaw ang puso niya sa kababang loob ng batang ito. Walang hinihingi, walang kapalit. Isa lamang siyang matanda sa kalye, pero pinili pa rin siyang tulungan. Sa kabila ng init, amoy ng tambutso at ingay ng divisorya. Sa puso ni Herminia ay tila may katahimikan siyang ngayon lang muli naramdaman. Nakarating sila sa sulok ng isang lumang gusali kung saan naroon ang kariton ni Jomar. May tarp na butas-butas at ilang kahong pinapatungan ng plastik na bote. Umupo si Herminia sa isang lumang silya habang inabot ni Jomar ang bote ng tubig. Sige po, pahinga lang po kayo dyan. Magbabantay muna ako ng trapal, baka madala ng hangin, ani Jomar sabay hagod sa buhok. Ano bang ginagawa mo sa araw-araw? Tanong ni Herminia habang unti-unting lumalakas ang kanyang loob. Nangangalakal po, tapos binibenta ko sa junk shop. Minsan, pag swerte, may nagbibigay ng pagkain. Pero ang pangarap ko po, magkaroon ng maliit na karinderya. Yung sa akin lang, hindi makapaniwala si Herminia sa naririnig. Isang bata na kayang mangarap kahit walang-wala. May determinasyon, may malasakit. Sa edad ni Jomar, karamihan sa mga nakilala niya noon ay puro reklamo at yabang. Pero ang batang ito may puso. Lumalim ang hapon, nagtuloy-tuloy ang kwentuhan nila. Si Herminia naman ay bahagyang nagbukas tungkol sa kanyang pagiging mag-isa. Alam mo, minsan kahit mayaman ka kung wala ka namang kasama, parang wala ring silbi, bulong niya. Ganun po ba? Pero hindi pa po huli ang lahat. Baka naman po naghihintay lang sila na ayo ang unang kumausap. Napaisip si Herminia, totoo nga, matagal na siyang naging malayo sa mga tao. Ngayon, isang batang palaboy pa ang nagpaalala sa kanya kung gaano kahalaga ang pakikipagkapwa. Bago magtakip silim, nag-alok si Jomar na ihatid si Herminia sa presinto o terminal man lang. Ngunit tumanggi ito. Sabay sabing gusto lang niyang magpahinga muna bago magpasya kung saan pupunta. Pwede po ba akong matulog dito? Kung okay lang? Tanong ni Herminia. Siyempre po, basta po kayong bahala kay Tiktik sa gabi. Matapang yan pero makulit. Napangiti si Herminia. Sa tagal ng panahon, ngayon lang siya muling natawa sa isang hirit. Sa isang lugar na ni hindi niya akalaing pupuntahan,
Nakatagpo siya ng taong mas tunay pa kaysa sa lahat ng nakausap niya sa board meetings. Walang kamalay-malay si Jomar na ang simpleng pagtulong niya ay nagsimula ng pagbabago hindi lang sa buhay niya, kundi sa puso ng isang matandang babaeng minsang inaliin ng tagumpay at kasikatan. Ang sumunod na araw ay tila mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang umaga para kay Jomar. Hindi ito dahil sa sikat ng araw, kundi dahil may kasama siya sa gising. Sa tabi ng kanyang lumang kariton, nakaupo si Herminia. May hawak na basong plastik ng kape na binili ni Jomar mula sa isang naglalako sa kalsada. Si Tiktik naman ay nakahiga sa paanan nila, abalang pinagmamasdan ang mga dumaraang tao na tila pinoprotektahan ang kanilang munting espasyo. Mainit pa ho yan. Dahan-dahan lang ko sa pag-inom, sabi ni Jomar habang pinupunasan ang kanyang bisikleta gamit ang punit na tela. Napatingin si Herminia sa batang lalaki. Sa bawat kilos ni Jomar, may halong respeto at kabutihang hindi niya matutumbasan kahit ilang milyong piso pa ang ilaan niya. Hindi siya hinihingan ng kahit ano, ngunit binibigyan siya ng higit pa sa inaasahan. At yon ay ang presensyang hindi mapapalitan ng pera. Salamat, Jomar. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung hindi kita nakita kahapon. Mahinang sambit ng matanda habang pinipigilan ng pagluha. Wala po yun. Ang nanay ko po, sabi niya, kahit mahirap ka, pwede ka pa ring maging mabait. Di naman po mahal ang kabutihan. Sagot ni Jomar na may ngiting nagpapagaan ng damdamin. Pagkatapos ng agahan, naglakad sila sa paligid para makahanap ng palikuran para kay Herminia. Habang naglalakad, nagkukuwento si Jomar ng mga karaniwang araw niya. Paano siya nagigising ng maaga para makipag-unahan sa pangangalakal, paano siya umiiwas sa mga batang sindikato, at paano niya tinutulungan ang ibang batang mas bata pa sa kanya. May isa po akong kaibigan si Dodong. Mas maliit po sa akin. Minsan, binibigyan ko siya ng tinapay. Tapos, may isang beses po, binigyan din niya ako ng tsinelas. Sabi niya, pinulot niya raw yon sa ilog. Pero matibay pa po hanggang ngayon. Kwento ni Jomar habang nilalakad nila ang gilid ng palengke. Napansin ni Herminia na si Jomar ay hindi lamang mabait, kundi mapagmasid din. Marami siyang alam sa mga taong nasa paligid. Sino ang mga magnanakaw? Sino ang tunay na mabait? Sino ang mapagkakatiwalaan? Para bang lumaki siyang may sariling radar sa pagitan ng mabuti at masama. Pagbalik nila sa kariton, inalok ni Jomar si Herminia ng pandesal na pinahiran niya ng kaunting margarine galing sa lata. Alam niyo po, yan ang paborito ng nanay ko. Laging may margarine. Sabi niya, parang yan daw ang palaman ng may pag-asa. Napatawa si Herminia. Palaman ng may pag-asa? Ngayon ko lang naririnig yun. Opo, kasi kahit wala kang karne o jam, basta may margarine, masarap pa rin. Parang sa buhay. Kahit walang-wala ka, basta may konting kabutihan, magiging okay ka. Tahimik ang ilang sandali. Sabay silang kumakain habang pinagmamasdan ang mga taong nagmamadali sa kani-kanilang destinasyon. Wala silang boses sa mundong yun, pero sa kanilang pagitan ay may katahimikan na puno ng saysay. Makanilang ulit silang nagpalitan ng kwento. Itinuri ni Jomar kay Herminia ang iba't ibang lugar sa paligid, kung saan may libreng sabaw tuwing hapon, saan makakakuha ng lumang dyaryo na pwedeng gamiting panglatag, at saan makakahanap ng matandang nagdodonate ng lumang damit tuwing linggo. Sa inyo po, Nay, saan po kayo dati nakatira? Tanong ni Jomar habang nakahiga sa sako. Nagdalawang isip si Herminia kung sasabihin niya ang totoo. Ngunit sa bandang huli, pinili niyang maging simple. Sa malayo, pero matagal na akong wala doon. Pinili kong umalis kasi gusto kong hanapin kung ano pa ang totoo. Sagot niya. Hindi po ba kayo napatakot mag-isa? Tanong ni Jomar. Natatakot, pero mas nakakatakot na mabuhay sa mundong puno ng tao na hindi mo naman maramdaman ang presensya. Mas gusto ko na yung ganito, kahit wala masyadong gamit pero ramdam mo yung buhay. Muli, napaisip si Jomar. Hindi niya lubos maisip kung anong klasing buhay ang pinanggalingan ni Herminia, pero dama niyang may malalim itong pinagdaanan. Isang masalimuot na kalungkutan na kahit siya ay nararamdaman, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa pagkakahiwalay sa tunay na ugnayan ng tao.
Nang dumating ang hapon, tinulungan ni Jomar si Herminia na maghilamos sa tabing poso. Tila bumata ang mukha ng matanda at sa simpleng sabong galing sa paminsan-minsan niyang limos, napangiti ito. Ngayon lang po ulit ako nakaramdam ng parang may lola ako, bulong ni Jomar habang pinupunasan ng sarili gamit ang basang bimpo. Ngayon lang ulit ako nakaramdam na may apo ako, sagot ni Herminia, sabay haplos sa ulo ni Jomar. At sa isang araw na tila karaniwang araw lamang sa mata ng marami, nabuo ang isang ugnayan, isang pagkakaibigan na hindi hinubog ng dugo, hindi sinelyuhan ng pera, kundi ng kabutihan at pangunawa. Habang palubog ang araw, sabay silang umupo sa gilid ng kariton. Pinagmamasdan ang mga ilaw sa kalsada habang unti-unting dumidilim ang paligid. Si Tiktik ay nakahiga sa pagitan nila. Walang imik, pero tila alam na may bagong yugto na nagsisimula sa tahimik na buhay ng batang palaboy at ng matandang may lihim. Maaga pa lang ay gising na si Jomar. Gaya ng nakasanayan, pinunasan niya ang kanyang bisikleta, inayos ang trapal ng kanyang kariton at ginising si Tiktik gamit ang mahinang tapik sa tagiliran nito. Ngunit ngayong umaga, masigla ang kanyang kilos dahil hindi na lang siya mag-isa. Sa wakas, meron siyang kausap na matanda, si Aling Herminia, na itinuturing na niyang tila sariling lola. Ngunit pagtingin niya sa likurang bahagi ng kanyang kariton kung saan natulog si Herminia kagabi, napansin niyang wala na ito. Ang kumot na pinahiram niya ay maayos na nakatiklop at ang baso ng tubig sa gilid ay wala na rin. Napakunot ang noo ni Jomar. Tiningnan niya ang paligid, baka sakaling nasa puso lang o namimili ng pandesal. Ngunit ilang minuto na ang lumipas, wala pa rin ang matanda. "Nay Herminia!" sigaw niya habang lumilibot sa paligid ng bangketa. Tiningnan niya ang gilid ng karinderya, ang eskinita, ang mga tindahan ng ukay-ukay, wala. Tila naglaho ito na parang bula. "Mama, nakita niyo po ba yung matandang babae na kasama ko kahapon? Yung medyo maputi ang buhok, laging may suot na itim na sombrero?" tanong niya sa isang tindera ng kende sa tapat. Yung kahapon? Ay, oo, nakita ko. Maaga pa lang, siguro mga alas 5. May dumaan na taxi. Sumakay siya. Hindi ko lang alam kung sino ang kasama, pero mukhang kilala siya nung driver, sagot ng tindera. Napayuko si Jomar. Wala man lang itong iniwang mensahe o kahit anong palatandaan kung saan pupunta. Tumayo siya sa isang tabi, pinagmamasdan ang kalsadang kanina lang ay parang may saysay. Ngayon, tila muling naging malawak at walang kahulugan. Pakiramdam niya yo'y iniwan na naman siya, tulad ng pagkawala ng kanyang ina, tulad ng pagkaabandonado niya ng kanyang ama. Baka naman bumalik din siya, bulong niya sa sarili. Pero lumipas ang buong araw at hanggang sa magdilim na ang langit, ay hindi na bumalik si Herminia. Kinabukasan, dinala ni Jomar ang kanyang bisikleta sa mga lugar na pinuntahan nila ni Herminia. Pumunta siya sa poso, sa gilid ng simbahan, sa karinderya at maging sa istasyon ng pulis sa kanto. Pero walang balita. Wala ring record ng matandang babae na iniulat na nawawala o nakita sa paligid. Dumaan ang mga linggo. Sa bawat araw, binabantayan ni Jomar ang kanyang kariton na para bang laging may hinihintay. Madalas niyang iniimbak ang isang ekstrang pandesal at isang tasa ng tubig sa gilid ng upuan kung sakaling bumalik si Herminia. Ngunit sa paglipas ng panahon, napilitan siyang tanggapin ang katotohanan. Baka dumaan lang talaga ito sa kanyang buhay, tulad ng lahat ng iba pang bagay na pansamantalang dumaan at lumisan. "Tay Raul, naalala niyo po yung matandang kasama ko dati?" tanong niya minsan sa janitor ng kalapit na paaralan na naging kaibigan niya. "I'm sorry, I can't assist with that request, pero sigurado ako, may dahilan kung bakit siya napadpad sa'yo. At baka balang araw, maintindihan mo rin." Dumaan ang 2 taon. Sa panahong yon, marami ang nagbago sa buhay ni Jomar. Unti-unti niyang iniwasan ang pamamalimos at mas pinili niyang mga lakal. Sa tulong ni Mang Raul, nakakakuha siya ng ilang basyo mula sa eskwelahan. Ginamit niya ang kinikita para makabili ng maliit na cooler at mga tinapay na ipinebenta niya sa umaga sa mga estudyante. "Boss, pabili nga ng pandesal, may palaman?" sigaw ng isang estudyanteng high school. "Meron po,"
Yung may margarine, paborito yan ng nanay ko. Tsaka ni lola ko. Sabay sabing tila lumulunok ng lungkot. Hindi na siya kinakausap ni Herminia. Pero sa puso niya, nanatili itong bahagi ng kanyang araw-araw. Sa bawat pandesal na kanyang inilalapo, sa bawat baso ng tubig na iniaalok niya sa mga pulubi, at sa bawat batang lansanang anyang tinutulungan kahit kaunti, ramdam niya ang aral na iniwan ni Herminia na ang kabutihan ay hindi palaging kailangang may kapalit. Sa isang sulok ng kanyang kariton, inuhit niya ang mga salitang, "Sa bawat pag-aalay, may pabalik na biyaya, kahit hindi mo pa ito nakikita." At bagamat minsan ay dinadalaw pa rin siya ng lungkot, unti-unti siyang natutong tanggapin ang pagkawala. Hindi na siya laging nakatingin sa kalsada na para bang may darating. Ngayon, siya na mismo ang lumalapit sa iba, mga matanda, mga batang ligaw, at mga taong tila hindi pinapansin ng lipunan. Ang mga gabi ay hindi na kasing lamig gaya ng dati. Hindi na rin siya basta-basta natatakot kapag may problema. Dahil kahit wala siyang pamilya, alam niyang minsan sa buhay niya, may isang taong nagtanim ng kabutihan sa kanyang puso. At bagamat hindi niya alam kung muling magtatagpo ang kanilang landas, buo ang paniniwala niyang may rason kung bakit dumaan si Herminia sa kanyang mundo. Isang araw, isang gabi, at isang kabuuan ng alaala na hindi niya kailanman makakalimutan. Hindi biro ang 2 taon na lumipas. Sa panahong iyon, dumaan si Jomar sa maraming pagbabago, hindi lang sa panlabas kundi lalo na sa kalooban. Mula sa pagiging batang palaboy na nakapira sa kariton, siya'y unti-unting lumaki sa katawang bata pero may pusong mas matanda pa sa maraming taong may edad. Sa kanyang murang edad na 11, dala niya ang mga alaala ng pagkabigo, pag-iiwan at pagkawala. Pero mas matimbang sa kanya ang aral ng pagbangon. Sa tulong ng kanyang masisipag na kamay, nagawa ni Jomar na palaguin ang simpleng negosyo ng pagbebenta ng tinapay at instant na kape. Tuwing madaling araw, umaakyat siya sa palengke para bumili ng panindang murang-mura. Kinagabihan ay umaakyat siya sa istasyon ng LRT para magbenta sa mga tao ron. Hindi man kalakihan ang kita, sapat na ito para hindi na siya mangalakal sa basura araw-araw. Isang araw, habang nakapwesto siya sa labas ng paaralang pampubliko sa Tondo, napansin siya ng isang lalaking may uniforme. Isa itong janitor na nagngangalang Mang Delfin. Matandang balbas sarado, palaging may dalang dustpan at walis tambo. "Batang ito araw-araw kong nakikita rito. Hindi ka ba pumapasok sa eskwela?" tanong ni Mang Delfin habang nililinis ang sahig sa labas ng gate. "Hindi po ako tinanggap Wala po kasi akong birth certificate. Tsaka wala rin pong magbabantay sa tinda o pag nag-aaral ako," sagot ni Jomar habang inaayos ang mga pandesal sa tray. Napailing ang matanda. "Sayang, ang talas mong bata, kita sa mata mo, may pinaglalaban. Baka gusto mong subukan yung ALS, Alternative Learning System. Hindi mo kailangang pumasok araw-araw. Pag Sabado lang, sakto kung wala kang benta." Napaisip si Jomar. Sa tagal ng panahong nasa lansangan siya, tila ngayon lang may nag-alok sa kanya ng konkretong daan palabas. Alam niyang hindi magiging madali pero naalala niya ang mga leksyong itinuro noon ni Herminia. Lalo na kung paano ito nagtuturo sa kanya ng simpleng math habang kumakain sila ng pandesal. Noon, parang biro lang, pero ngayon, tila baga may mas malalim na kahulugan. "Opo, subukan ko po," sagot niya makalipas ang ilang segundo. Inirekomenda siya ni Mang Delfin sa isang ALS teacher na si Ma'am Cora. Isa itong masungit sa una pero may malambot na puso para sa mga batang gaya ni Jomar. Binigyan siya nito ng placement test. At bagamat hirap siya sa pagbabasa, napabilib naman ang guro sa kanyang logic at comprehension. "Anak, hindi mo kailangan maging matalino agad. Ang mahalaga, marunong kang makinig at magsikap," sabi ni Ma'am Cora sa kanya. Kaya tuwing Sabado, dinadala ni Jomar ang kanyang paninda malapit sa barangay hall kung saan ginaganap ang ALS sessions. Habang nagkaklase, ipinagkakatiwala niya ang inda kay Kiko, ang dati niyang kaibigang palaboy,
na ngayoy naging matulunging bata rin. Sa ganitong paraan, nakakapag-aral siya at hindi rin naaapektuhan ang kanyang kabuhayan. Hindi rin niya iniwan ang kanyang pagnenegosyo. Sa halip, mas pinagbuti pa niya ito. Gumamit siya ng mga karton para mas ayusin ang presentasyon ng kanyang paninda. Inayos niya ang labeling ng kanyang instant coffee at tinawag itong Kape ni Joms. Sa tulong ng isang estudyanteng kakilala ni Mang Delfin, natulungan siyang gumawa ng simpleng logo, isang baso ng kape na may ngiting mu. Sa kabuuan ng isang taon, nakapag-ipon si Jomar ng sapat para makabili ng isang lumang kariton na mas malaki kaysa sa dati niyang gamit. Ginawa niya itong mobile stall at tinawag na Ligaya ni Lola. Alaala kay Herminia. Hindi niya inilahad kung sino si Lola, pero sa bawat customer na nagtatanong, lagi niyang sinasabi, galing sa kwento ng isang matandang tumulong sa akin noon. Kaya ngayon, gusto ko ring tumulong sa iba. Isang gabi, habang naglalako ng paninda, may isang lalaking lasing na sinubukang agawin ang kita ni Jomar. Pilit siyang hinila, tinadyakan ang kariton at nagtangkang dukutin ang kanyang bayong. "Bitiwan mo po yan," sigaw niya, sabay hawak ng mahigpit sa kanyang kita. Mabuti na lang at agad napansin ni Mang Delfin na noon ay pauwi mula sa paaralan. Tinulungan siya nitong makaligtas at agad nilang tinawag ang barangay tanod. Hindi lahat ng tao matino, Joms, pero huwag mong hayaang mawalan ka ng tiwala sa kabutihan. Mas marami pa rin ang katulad mo, sabi ni Mang Delfin matapos ang insidente. Mas tumibay ang loob ni Jomar. Sa murang edad, unti-unti niyang naiintindihan na ang buhay ay hindi lang tungkol sa pag-survive. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama kahit walang nanonood. Tungkol ito sa pagpili ng kabutihan kahit madaling sumuko. At higit sa lahat, ito'y tungkol sa pagtanggap na hindi lahat ng pagkawala ay wakas. Minsan, simula ito ng sariling pagbabalik. Sa pagtatapos ng kanyang unang taon sa ALS, pinawag si Jomar sa entablado bilang isa sa pinakamasipag at consistent na estudyante. Sa harap ng madla, tumayo siya na may hawak na papel, ang kanyang unang certificate sa tanang buhay. "Maraming salamat po sa lahat. Hindi ko man po alam kung nasaan na si Lola Herminia, pero kung maririnig niya to, sana po malaman niyang siya ang unang naniwala sa akin," sabi ni Jomar habang pinipigil ang luha. Walang sumagot sa kanyang tahimik na panalangin. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang naririnig siya. At sa bawat hakbang na patuloy niyang tinatahak, dala-dala niya ang boses ni Herminia. Isang boses ng pagtitiwala, pag-asa at hindi matatawarang kabutihan. 3 taon na ang lumipas mula nang huling makasama ni Jomar si Herminia. Ngayon, 14 na siya. Mas matangkad, mas tikas na kumilos, pero taglay pa rin ang kabaitan at kababaang loob na noon pa man ay namumuod tangi na sa kanya. Sa tulong ng kanyang sariling diskarte at sa mga taong nagpakita sa kanya ng malasakit, hindi na siya isang batang palaboy. Isa na siyang batang negosyante, kilala sa komunidad bilang si Joms, ang batang may kariton na mobile cafe. Bumili siya ng bagong kariton na may simpleng disenyo, may bubong na trapal, maliit na mesa at upuang gawa sa ahoy. Nakasulat sa gilid ang ligaya ni Lola, kape, tinapay at kwento. Minsan, may mga dumaraan na nagtatanong kung sino si Lola, pero laging simpleng sagot lang ang ibinibigay ni Jomar. Siya po yung taong una kong tinulungan, pero siya rin po yung unang nagpakita sa akin kung paanong tumulong ng totoo. Sagot niya tuwing may nagtatanong, ngunit sa puso niya, may bahagi pa rin na umaasa. Hindi naman siya naghihintay tulad ng dati. Pero tuwing nakakakita siya ng matandang babae na may kahalintulad na postura o kilos ni Herminia, tila may maliit na apoy ng pag-asa na muling nabubuhay sa kanyang dibdib. Palagi siyang nagtatanong sa sarili, nasaan na kaya ito? Buhay pa kaya? Naaalala kaya siya? Isang hapon ng Disyembre, abala si Jomar sa pagsasaayos ng kanyang paninda sa gilid ng simbahan sa Quiapo. Abot-abot ang mga tao dahil sa nalalapit na kapistahan. Maraming deboto, vendors at mga batang gala ang nagsisiksikan sa paligid.
Abala si Jomar sa pagsasalin ng mainit na tubig para sa kape nang mapansin niya ang isang mamahaling van na dahan-dahang huminto sa kabilang kalsada. Walang nakapansin sa van maliban sa kanya. Mula sa loob nito, bumaba ang isang babae, matangkad, naka-Amerikana, may hawak na clutch bag at may kasamang 2 gwardyang nakabarong. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong anyo, hindi nagkamali si Jomar. Kilala niya ang paglalakad dito. Kilala niya ang pagkumpas ng kamay at higit sa lahat, ang bahagyang pagkiling ng ulo habang nakatingin sa paligid. Lola Herminia, bulong niya sa sarili, tila hindi makapaniwala. Halos hindi siya makagalaw. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang tabong may mainit na tubig. Tinitigan niya ito mula sa di kalayuan, habang ang babae ay lumapit sa pila ng mga batang nakatayo sa gilid ng simbahan. Isa-isa niyang pinipilit kausapin ang mga ito. Tinatanong ng mga bagay tungkol sa kanila. Tahimik si Jomar, pinagmamasdan lamang. Maya-maya, lumapit si Herminia sa mismong harap ng kariton niya. Tumingin ito sa signage na nakasulat, "Ligaya ni Lola," at tila nanigas ang kanyang mukha. Dahan-dahan siyang tumingin sa nag-aalok ng kape. "Magandang hapon po, kape po ba kayo?" Tanong ni Jomar na may pilit ng ngiti sa labi. Tumango si Herminia, ngunit halatang nangingilid ang luha. Hindi siya agad nagsalita, tila nilulunok ang buo-buong damdamin. "Anong pangalan mo, iho?" Tanong ng babae, kahit alam na niya ang sagot. "Jomar po," mahinang sagot ng binata. "Ikaw po?" Napabuntong hininga si Herminia. "Ako si Herminia, Dionisio." Hindi na niya kayang itago pa. Tumulo ang luha sa mata ni Jomar. Hindi dahil sa pagkalungkot, kundi dahil sa biglaang pagbaha ng alaala. Ang malamig na gabi, ang pandesal na pinagsaluhan, ang pagkukwentuhan sa ilalim ng trapal, at ang biglaang pagkawala na hanggang ngayon ay hindi pa niya lubos maintindihan. "Bakit po kayo umalis noon?" tanong ni Jomar. Bakas sa boses ang pinipigilang hinanakit. "Hindi ko sinadya, Jomar. May dumating na problema sa pamilya. Kinailangan kong bumalik agad. At hindi ko alam kung paano kita mahahanap muli. Hindi ko rin inakalang makikita kita sa ganitong paraan, na ikaw na mismo ang lalapitan ko. Hindi para tulungan, kundi para matuto muli." Natahimik si Jomar. Napatingin siya sa mga lumang larawan na nakaipit sa gilid ng kanyang kariton. Mga larawan ng mga batang tinulungan niya. Mga larawan ng mga feeding program na siya ang namahala. Maraming nagbago. Pero ang pundasyon ng kanyang puso ay nanatiling buo. Ang kabutihang unang naitanim sa kanya ng matandang ito. "Kape po muna kayo," sabi niya. Sabay abot ng baso. Tahimik silang umupo sa gilid. Si Herminia ay pinagmamasdan ang bata. Ngayoy binata na tinulungan niya noon sa isang kalye. Sa kabila ng lahat, masaya siyang makita na hindi siya nagkamali sa taong tinulungan. Ito pala ang ligaya ni Lola. Mahina niyang sambit habang tinatapik ang pangalan sa gilid ng kariton. "Opo," sagot ni Jomar. "Para po sa inyo yan." At sa gabing iyon, habang ang simbahan ay abala sa mga misa at ang paligid ay puno ng mga panata at dasal, dalawa sa pinakamalungkot na puso ay muling nagtagpo. Hindi na gaya ng dati, kundi bilang dalawang taong may mas matibay na koneksyon. Hindi na kailangan ng maraming paliwanag. Ang pagkikita nila ay hindi na lamang muling pagtatagpo ng nakaraan, kundi simula ng panibagong kabanata ng kanilang pagkakaibigan. Ngayong pareho na silang may mas malawak na pananaw sa mundo. Ilang linggo na ang lumipas mula nang muling magkita sina Jomar at Herminia. Subalit sa kabila ng kanilang pagkikita, hindi kaagad bumalik sa dati ang kanilang samahan. Si Herminia, bagamat tuwang-tuwa na makita ang batang minsang nagbigay sa kanya ng pag-asa, ay may dalang bagong layunin, hindi para tulungan si Jomar, kundi upang tiyakin kung ang kabutihang nakita niya noon sa batang palaboy ay nananatili pa rin sa kabila ng tagumpay na natamo nito. Hindi ito usapin ng tiwala, ito ay usapin ng paninindigan. Sa mundo na kanyang kinabibilangan noon, maraming tao ang nagpapanggap na mabuti.
ngunit kaunting kapangyarihan o kayamanan lang ang ibigay at agad itong nawawala. Kaya't bilang isang dating negosyante, likas kay Herminia ang magmasid at subukin. Hindi upang sirain ang tiwala, kundi upang patatagin ang pundasyon nito. Sa isang malamig na umaga, nagbalik si Herminia sa pwesto ni Jomar. Hindi siya nakasuot ng mamahaling damit, bagkus ay isang simpleng blouse at paldang kulay abo. Hawak ang isang payong at may kasamang babaeng nakangiti. Ang kanyang sekretarya, si Lani, na ipinakilala niya bilang kaibigan mula sa charity. Ano pong sa inyo ngayong umaga? Bati ni Jomar habang inaayos ang kanyang thermos ng kape. Pandesal at kape, pero may kasama kaming kaibigan. Sabay turo ni Herminia kay Lani. Gusto niyang makita kung ano ang sinasabi kong pinakamabuting batang negosyante sa Maynila. Nagulat man si Jomar, ngumiti siya. Aba, edi salamat po, pero hindi po ako ganung kagaling. Nagtitinda lang po. Umupo ang dalawa sa bangkong kahoy at ilang minuto pa lang ay lumapit si Lani kay Jomar, nagpanggap na estrangherang customer. Boss, pwede ba akong bumili ng buong kariton mo? Bibili na ako lahat. Gusto ko lang itong gamitin sa photoshoot namin. Bayaran kita ng 5,000 ngayon din, alok ni Lani, habang inilalabas ang perang papel. Napakunot ang noo ni Jomar, tumingin siya sa kariton niyang may marka ng pangalan ni Lola. Halatang hindi siya agad sumagot. Pasensya na po, pero hindi ko po binibenta to. Sagot niya, mahinahon ngunit matatag. Bakit naman, tanong ni Lani, kunway nagtaka. Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang 5,000? Sa isang iglap, kikita ka na. Tumango si Jomar. Opo, malaking halaga po yan. Pero hindi po kasi pera lang ang halaga ng kariton na to. Ito po yung pinaghirapan ko. Dito po ako nagsimula. Parang tahanan ko na rin po to. Natahimik ang dalawang babae. Hindi dahil sa pagtatanggi, kundi sa klase ng sagot na binigay niya. Walang alinlangan, walang pag-aalinlangan. Isa pa po, dagdag ni Jomar. Kung gusto niyo po ng kapet tinapay, bibigyan ko po kayo libre. Pero tong kariton na to, hindi po pwedeng palitan ng pera. Kasi po ito yung alaala ko sa taong unang maniwala sa akin. Lihim na napaluha si Herminia. Ayaw man niyang ipakita kay Jomar. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya nagkamali sa batang ito. Kahit lumakinat na kaahon, hindi binura ng tagumpay ang ugat ng kanyang kabutihan. Matapos ang ilang minuto ng pananahimik, tumayo si Lani at ngumiti. Wala na akong masabi, Joms. Saludo ako sa'yo. Nagulat si Jomar sa paggamit ng kanyang palayaw. Lumingon siya kay Herminia at agad na intindihan na ito'y bahagi ng isang pagsubok. Pasensya na kung nates ka namin. Iho, wika ni Herminia sa mas mahinang tinig. Pero gusto ko lang makatiyak, hindi para subugin ka, kundi para piyakin na buo pa rin ang taong una kong minahal bilang apo. Napayuko si Jomar. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa kilig at pagkakumpirma. Hindi pala siya iniwan ni Herminia ng basta-basta noon dahil sa kawalang halaga. May dahilan, at higit sa lahat, may patunay na mahalaga pa rin siya hanggang ngayon. Mahalaga po kayo sa akin. Lola Herminia, kahit wala po kayong sabihin, alam ko pong sinusubaybayan niyo pa rin ako. Tinapik ni Herminia ang kamay ni Jomar. At ikaw rin, hindi mo alam kung gaano mo ako binago, Jomar. Akala ko noon, lahat ng kabutihan ay may kapalit. Pero ipinakita mong may mga taong gumagawa ng tama dahil tama ito, hindi dahil sa gantimpala. Lumipas ang araw na iyon nang may bagong liwanag sa pagitan nilang dalawa. Ngunit hindi dito natapos ang lahat. Makalipas ang ilang araw, muling bumalik si Herminia. Ngunit ngayon, hindi na para magtinda, kundi para mag-alok ng bagong hamon. Jomar, bungad niya, handa ka na bang subukan ang mas malaking negosyo? Nagkatinginan sila habang si Jomar ay tila hindi makapaniwala. Ano pong ibig niyong sabihin? Bibigyan kita ng maliit na pwesto. Hindi regalo, kundi isang pagsubok. Tingnan natin kung kaya mong pamahalaan ang isang tunay na tindahan, hindi lang mobile stall. Hindi agad nakasagot si Jomar. Tiningnan niya ang kanyang kariton, si Tiktik na ngayoy may suot na pulang panyo at ang mga bata sa paligid na tumatangkilik sa kanyang paninda. Tiningnan niya si Herminia at nakita niya sa mga mata nito
ang parehong kabutihang nakita niya noon. Hindi bilang milyonarya, kundi bilang isang matandang babaeng giniginaw noon sa kalsada. Naghahanap ng makikinig. Opo, Lola. Susubukan ko po, sagot ni Jomar, pero sa isang kondisyon. Ano yon, iho? Basta kayo ang unang customer, ha? Gusto ko po kayong pagsilbihan muli ng may lamesa, upuan at mas mainit na kape. Natawa si Herminia at sa gitna ng abalang mundo ng Maynila, ang 2 taong pinagtagpo ng pagkakataon ay muling nagkaisa. Hindi na lang bilang tulungan, kundi bilang magkaagapay sa panibagong hamon ng buhay. Ilang linggo makalipas ang hindi inaasahang pagsubok. Formal nang inalok ni Herminia si Jomar ng isang oportunidad na hindi pa niya kailanmang naranasan. Ang pamahalaan ang isang maliit na tindahan sa gilid ng isang lumang gusali sa Sampaloc na dating mini bodega ng isa sa mga charitable foundation ni Herminia. Isang pamilyar na lugar, ngunit ngayon ay magbabago ang anyo. Gagawing maliit na panaderya at kape. Sa unang tingin, simpleng espasyo lang ito, mga 18 metro kwadrado. May isang lumang aparador, isang lumang mesa at silya, at mga dingding na halatang hindi na pininturahan ng ilang taon. Ngunit sa mata ni Jomar, ito ay isang pangarap na tinatanganan. Pwede ko po bang pinturahan to, Lola? Gusto ko pong gawing kaaya-aya, yung hindi nakakatakot sa bata. Tanong ni Jomar habang pinagmamasdan ang lugar. Sa'yo na ang desisyon, Joms. Basta ang mahalaga, matutunan mong pamahalaan ito. Hindi ito regalo, ha? Lahat ng kikitain mo, sa'yo. Lahat ng pagkakamali, sa'yo rin. Pero hindi kita pababayaan, sagot ni Herminia habang inaabot sa kanya ang isang simpleng envelope. Nandito ang paunang puhunan at dokumentong nagpapakita ng pansamantalang pamamahala niya sa tindahan. Hindi maipaliwanag ni Jomar ang pakiramdam. Nakaipit sa pagitan ng pananabik at kaba, narunon ang takot na baka mabigo siya. Ngunit higit doon, naroon ang panata sa sarili na gagawin niya ang lahat. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng batang naniniwalang may pag-asa sa kabila ng kahirapan. Sa tulong ni Mang Delfin, Ma'am Cora at ilang mga kaibigan mula sa komunidad, sinimulan ni Jomar ang pagsasaayos ng pwesto. Nagpintura sila ng kulay bughaw na may puting trim, isinabit ang simpleng karatula na may nakasulat na Ligaya ni Lola, Cafe at Panaderia, at inayos ang loob upang magkaroon ng mini reading corner kung saan pwedeng magbasa ang mga batang kapwa niya galing sa lansangan. Dito po tayo gagawa ng pandesal. Sabay turo ni Jomar sa maliit na lamesang pinatungan ng mixer. Tapos dito po sa gilid, pwedeng magkape habang nagbabasa. Parang hindi lang negosyo ang binubuo mo, natatawang sambit ni Herminia. Hindi po negosyo to lang, Lola, para po to sa mga batang tulad ko noon. Gusto ko pong iparamdam sa kanila na may pwedeng lugar para sa kanila na hindi lang kalsada. Sagot niya habang may ngiting bakas ang seryosong pananaw. Habang patuloy ang renovasyon at pagsasanay ni Jomar sa simpleng accounting, food safety at customer service, lahat sa ilalim ng mentorship ni Herminia, unti-unting naramdaman ng komunidad ang presensya ng bagong tindahan. Mga estudyante, guro, vendor, at maging ang mga out-of-school youth ay nagsimulang dumayo hindi lang upang bumili ng tinapay, kundi upang makinig sa kwento ng may-ari. Isang hapon, habang inaayos niya ang record ng paninda, lumapit si Herminia, dala ang isang maliit na kahon na may ribbon. Anong laman yan, Lola? Tanong ni Jomar habang patuloy sa pagsusulat sa kanyang logbook. Buksan mo, maikli ngunit mapagkumbabang sagot ni Herminia. Pagbukas ng kahon, bumumad ang isang makinilya. Makaluma, itim at may bahid ng kalumaan ngunit buo at maayos. Nangalagay sa gilid nito ang isang papel na may nakasulat. Para sa mga kwento mo, para sa mga susunod na kabataang hindi mo lang papakainin kundi bibigyang tinig. Hindi na napigilan ni Jomar ang pagluha. Lola, bakit po nyo to ibinibigay? Tanong niya habang pilit pinipigil ang emosyon. Dahil gusto kong maalala mo, Joms, na ang tunay na yaman ay hindi lang pera. Ito ang kakayahang makinig, magsalita para sa iba, at magbahagi ng inspirasyon. Hindi mo lang ako pinakain noon. Binigyan mo ako ng dahilan para mabuhay pa. Sagot ni Herminia, tila nauutal sa damdamin. Mula noon, tuwing gabi, ginagamit ni Jomar ang makinilya upang isulat ang kanyang mga karanasan. Hindi para i-publish,
kundi para maalala niya kung saan siya nagsimula. Naging outlet niya ito upang buuin ang isang journal na balang araw ay gusto niyang ipamigay sa mga batang nangangarap din ng pagbabagong buhay. Isang araw, dumating ang isang grupo mula sa isang kilalang universidad. Ipinakilala sila ni Lani, na ngayon ay katuwang ni Herminia sa pamamahala ng kanyang mga charitable projects. Nabalitaan po namin ang panaderya nyo at gusto po naming isama ito sa aming youth leadership program. Sabi ng isa sa mga estudyanteng voluntaryo, "Pwede po ba kaming mag-training dito?" Napangiti si Jomar. Hindi niya akalaing ang dating kariton na tinatawag niyang bahay ay magiging sentro ngayon ng kaalaman at inspirasyon para sa iba. "Welcome po kayo rito," sagot niya. "Pero tandaan nyo, hindi lang po kayo matututo sa negosyo. Dito po, matututo rin kayo makinig, umintindi at magmahal ng kapwa." Habang papalapit ang Pasko, naging bibig ng buong barangay ang pangalan ni Jomar. Hindi na lang siya yung batang palaboy na may bisikleta. Siya na si Jongs ng ligaya ni Lola. Isang batang may tindahan, puso at diwang handang magbahagi. At sa isang gabi ng Disyembre, habang nakaupo si Herminia sa sulok ng kafe, may tinanong siya kay Jomar. "Joms, handa ka na ba sa susunod?" "Susunod po," tanong ni Jomar. "Sa mas malaking hakbang. Hindi ko lang nais na mapunta sa iyo ang tindahan. May pamanang kailangan kong ipaabot. Pero gusto kong makita muna kung handa ka na talaga, hindi lang sa negosyo, kundi sa pamumuno." Hindi agad nakasagot si Jomar. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niyang papalapit na ang isang panibagong yugto. At sa pagkakataong ito, hindi na siya bata lang na nangangarap. Isa na siyang binatang handang tumanggap ng panibagong misyon. Pumapasok na ang Enero at ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng panibagong pag-asa sa bawat sulok ng komunidad. Sa kabila ng dami ng bagong taon na dumarating at lumilipas, para kay Jomar, ito ang unang taon kung saan naramdaman niyang hindi na siya bahagi ng lansangan, kundi ng lipunan. Nasa edad na siya ng 16 at sa bawat araw na lumilipas, mas tumitibay ang kanyang tiwala sa sariling kakayahan. Hindi bilang batang negosyante, kundi bilang isang lider sa kanyang munting paraan. Ngunit sa gitna ng mga matagumpay na buwan ng pagpapatakbo ng ligaya ni Lola, hindi rin nawala ang mga pagsubok. Isang tanghali, habang abala si Jomar sa pagtanggap ng delivery ng harina at itlog, may dumating na bisita sa kanyang tindahan. Isang batang babae, payat, may pasa sa braso at nakayuko habang nakatayo sa gilid ng pintuan. "Kuya, pwede po bang makahingi ng tubig?" Mahinang sabi ng bata. Agad siyang lumapit at inabutan ito ng malamig na tubig. "Anong pangalan mo?" tanong niya habang pinauupo ang bata. "Lian po, wala na po akong bahay. Umalis po ako kasi sinasaktan po ako ng tiyahing ko," sagot ng bata, tila takot at nanginginig. Habang pinapainom niya ng tubig si Lian, hindi na iwasang bumalik kay Jomar ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Ang gutom, takot at ang pagiging walang kasiguruhan sa kalsada. Kaya't sa gabing iyon, sa tulong ni Herminia, ipinasok niya si Lian sa isang children's shelter na kapartner ng foundation ni Herminia. Bumisita siya roon tuwing linggo. At sa bawat pagbisita, mas lalo niyang naisip ilang bata pa kaya ang nasa ganitong sitwasyon. At ano pa ba ang pwede kong gawin? Ilang linggong makalipas, tinawag siya ni Herminia sa isang formal na pulong sa opisina ng Dionisio Foundation. Sa unang pagkakataon, ipinakilala siya sa mga pangunahing board member, mga tagapamahala ng pondo, mga dating kasamahan ni Herminia sa negosyo, at ilang miyembro ng NGO sectors. "Jomar," bungad ni Herminia habang nakaupo sila sa isang round table. "Gusto kitang ipakilala sa mga taong tutulong sa iyo para sa susunod na hakbang. Hindi lang negosyo. Gusto kong maging bahagi ka ng pamunuan ng isa sa mga youth development arms ng foundation." Nagulat si Jomar. "Lola, di po ba masyadong malaki yan para sa akin?" "Hindi kung mananatili kang totoo sa sarili mo," sagot ng matanda. "Ang kailangan lang namin ay isang boses mula sa lansangan. Isang taong hindi lang nagbabasa ng datos, kundi may sariling karanasan.
Bagamat natakot siya sa una, tinanggap ni Jomar ang hamon. Inilaan niya ang 3 araw kada linggo para tumulong sa mga programang naglalayong magsanay ng kabataan sa livelihood skills, leadership at social responsibility. Sa mga seminar, hindi siya gumagamit ng malalalim na salita. Sa halip, ikinukwento niya ang kanyang buhay. Kung paano siya nagsimula sa kariton, kung paanong isang matandang babae ang nagbago sa kanyang pananaw, at kung paanong hindi lahat ng walang bahay ay walang pag-asa. Walang bata ang ipinanganak para lang sa lansangan, madalas niyang sabi. Minsan, kailangan lang nila ng isang tao na maniwala sa kanila. Pero habang lumalaki ang kanyang responsibilidad, dumating din ang mas seryosong hamon. Isang araw, nadatnan ni Jomar ang kanyang bakery na bukas na ang pinto pero walang tao sa loob. Nawawala ang buong kita sa kaha. Sa CCTV footage, nakita nilang isang kabataang lalaki na dati tinulungan din ni Jomar ang kumuha ng kita at tumakas. Jomar, gusto mo bang magsampa ng kaso? Tanong ni Lani matapos ang insidente. Ngunit hindi agad sumagot si Jomar. Sa halip, pinisita niya ang lugar kung saan huling nakita ang bata, sa ilalim ng tulay malapit sa estero. Doon niya nakita si Renzo, ang binatilyong kinuha ang kita. Hindi ito nagtatago. Sa halip, nakaupo ito sa sulok, umiiyak at walang sapin sa paa. Kuya Joms, sorry, hindi ko na alam ang gagawin ko. Nagkasakit po yung kapatid ko. Wala kaming pambili ng gamot. Naubos na po yung pera namin sa boarding. Wala na po akong maisip. Paliwanag ni Renzo habang pinupunasan ang kanyang muka. Imbes na galit, nadama ni Jomar ang bigat ng sitwasyon. Naaalala niya ang panahong wala rin siyang mapagpilian, kundi ang maghanap ng pagkain sa basura. Tumabi siya kay Renzo, sabay sabi, "Hindi ko sinasabing tama yung ginawa mo, Renzo, pero naiintindihan ko. Lahat tayo may panahong parang di na natin alam kung ano ang tama. Pero sana pumalik ka. Harapin mo, tutulungan pa rin kita, pero dapat matuto ka." Muli siyang nagpakita ng isang kabutihang walang kapalit at dito lalo siyang hinangaan ng mga kasamahan niya sa foundation. Ipinakita niyang sa kabila ng tagumpay at kapangyarihang hawak niya na ngayon, hindi pa rin nawawala ang batang Jomar na minsang nag-alok ng tinapay sa isang matandang naliligaw. Lola, sambit niya isang gabi habang sabay silang naghahapunan sa maliit na kafe. Salamat po sa lahat ng ito, pero mas gusto ko pa ring tumayo sa kalsada. Doon kasi ako natuto. Doon ko naramdaman kung paanong maging tao. Ganyan ang pananaw mo, Joms, sagot ni Herminia habang pinapahid ang bibig. Handa ka na talaga sa mas malaking pamana. Pero hindi mo kailangan hintayin. Unti-unti na itong dumarating sa mga batang tinutulungan mo, sa mga kwentong binubuo mo, at sa mga taong nababago mo. Sa gabing iyon, habang pinapatay ni Jomar ang ilaw sa tindahan at sinisigurong walang naiwan sa loob, napatingin siya sa labas, sa mabilim na lansangan kung saan siya nagsimula. Hindi niya ito kinakalimutan. Sa halip, pinanghahawakan niya ito bilang paalala na anumang taas ang marating niya, mananatili siyang bahagi ng mga taong minsang itinulak ng lipunan sa gilid. At sa kanyang puso, naroroon pa rin ang tinig ni Herminia noong una silang nagkita. Anak, hindi mo kailanmang nalalaman kung sino ang inililigtas mo sa simpleng kabutihan mo. Lumipas ang mga buwan at lalo pang tumatag ang pangalan ni Jomar sa komunidad. Hindi na lamang siya kinikilala bilang batang negosyante, kundi bilang huwarang kabataan na bumangon mula sa lansangan at ngayon ay nagbibigay liwanag sa iba. Hindi lamang ang ligaya ni Lola Cafe at Panaderia ang naging tagpuan ng maraming bata't matanda, kundi ito rin ang naging tahanan ng mga kwento ng pagbabago, pagkakaisa at pag-asa. Sa gitna ng mas lumalawak na responsibilidad, unti-unting natutunan ni Jomar ang sining ng pamumuno. Hindi ito tungkol sa pagiging nasa unahan, kundi sa pagyakap sa mga pinangangalagaan, pakikinig sa mga hinaing, at paggabay sa mga nangangailangan.
Ito ang panahong tinatawag niyang pagpupuno, pagbibigay ng bahagi ng kanyang sarili sa mga kulang at wasak sa paligid niya. Isang araw, habang nagsasara siya ng kafe, may dumating na isang babae. Ang pangalan nito'y Rika, isang volunteer teacher sa isa sa mga street schools na sinusuportahan ng Dionisio Foundation. May maikli itong buhok, salamin at bitbit ang ilang laminated flashcards na may alphabet at simpleng math equations. "Good evening po," bati ni Rika habang tumatayo sa labas ng kafe. "Good evening din po," sagot ni Jomar habang inaayos ang tarangkahan. "Pasensya na po, sarado na kami ngayon. Bukas po, 7:00 ng umaga ulit." "Hindi po ako customer," nakangiting sabi ni Rika. "Gusto ko lang po sanang makipagkilala. Naririnig ko na po kasi ang pangalan ninyo sa mga outreach programs. Ang dami nyo raw natutulungan." Bahagyang nahiya si Jomar. Hindi pa rin siya sanay sa papuri. Para sa kanya, lahat ng ginagawa niya ay natural na lamang. Hindi ito pagpapakitang gilas. Isa itong pangako na sinisikap niyang tuparin araw-araw. Ganun po ba? Salamat, si Jomar po." Sabay abot ng kamay, sabay ngiti. "Kung okay lang po, gusto ko po sanang isama yung ilang bata mula sa street school sa free feeding nyo sa linggo. May mga estudyante kasi akong madalas hindi kumakain bago pumasok. Baka po pwedeng matulungan?" Walang pag-aalinlangan, pumayag si Jomar. "Sige po, walang problema. Tuwing linggo po kasi, may community breakfast kami. Open yan para sa lahat ng batang lansangan." Mula noon, naging madalas na ang pagbisita ni Rika sa kafe. Sa bawat linggo, sabay nilang hinaharap ang 12 ng batang nanggagaling sa ilalim ng tulay, eskinita at kalapit na palengke. Si Rika ang nagtuturo ng basic literacy, habang si Jomar ang nagsisilbi ng mainit na pandesal at tsokolate. "Kuya Joms, hindi po ba kayo napapagod?" tanong ni Rika. Isang umagang sabay silang naguhugas ng pinagkainan. "Napapagod din po, pero sa totoo lang hindi ko po siya ramdam. Kasi po, parang ang dami kong gustong habulin. Parang ayokong sayangin yung bawat araw," sagot ni Jomar habang pinupunasan ng mesa. Sa mga simpleng pag-uusap at pagtutulungan, unti-unti ring tumibay ang kanilang ugnayan. Hindi man ito mabilis, dama ni Jomar ang koneksyon, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa pagkakapareho nila ng layunin, ang magbigay ng lakas sa mga naiiwan. Isang buwan pa ang lumipas at muling dumating ang alok ng isang malaking kumpanya, i-franchise ang Tanyang Panaderia. Ang alok ay kaakit-akit, malaking puhunan, mas maraming branches at mas malawak na kita. Ngunit sa isang pagpupulong kasama si Herminia, tinanggihan ito ni Jomar. "Joms, sigurado ka ba?" tanong ni Herminia. "Malaki ang alok nila. Kaya ming magkaroon ng 5 tindahan sa loob lang ng 1 taon." "Opo, Lola, pero natatakot po akong mawala yung puso ng ginagawa ko. Baka po pag masyado ng malaki, hindi ko na sila makausap. Hindi ko na maramdaman ang bawat bata. Gusto ko pong manatiling malapit." Saglit na natahimik si Herminia. Sa tagal ng kanyang pagiging leader sa korporasyon, ngayon lang siya nakarinig ng ganung paninindigan mula sa isang batang halos walang karanasan sa negosyo. Ngunit ito marahil ang dahilan kung bakit mas matagumpay si Jomar kaysa sa maraming matalino ngunit walang malasakit. "Kung ganyan ang prinsipyo mo," sagot ni Herminia, "mas lalo kang karapat-dapat sa mas malaking tiwala." Ipinagpatuloy ni Jomar ang anyang simpleng operasyon. Minsan ay lumalaki ang kita, minsan ay sakto lang. Ngunit ang hindi nagbabago ay ang dami ng batang natutulungan niya. Kasama ni Rika, naglunsad sila ng libreng tutorial tuwing Miyerkules at Biyernes. At maging ang ilang estudyante sa kalapit na kolehiyo ay nagsimulang mag-volunteer. Habang lumalawak ang kanyang impluensya, isang tanong ang ibinato sa kanya ng isang estudyante sa feeding program. "Kuya Joms, hindi ka ba galit sa mundo na pinabayaan ka noon?" Napaisip si Jomar. Tumagal bago siya sumagot. "Galit ako dati," sagot niya. "Pero napalitan yon ng pasasalamat. Kasi kung hindi ako iniwan, kung hindi ako pinabayaan, baka hindi ko kayo makilala.
Baka wala tong kafe. Baka wala si Lola Herminia sa buhay ko. At sa simpleng sagot niyang iyon, hindi lamang niya pinawi ang duda ng bata. Ipinamulat niya rin sa mga nakikinig na ang buhay ay hindi laging patas, pero pwedeng maging makatarungan kung pipiliin mong magmahal kahit na nasaktan ka. Sa isang dulo ng kafe, nakaupo si Herminia, pinapakinggan ang bawat salitang lumalabas sa labi ni Jomar. At sa kanyang isipan, hindi na siya nagdududa. Alam niyang handa na si Jomar, hindi lang bilang tagapagmana ng pindahan, kundi bilang tagapagtaguyod ng lahat ng kabataang minsang nawala sa daan. Ang kapayapaan ay madalas tahimik. Dumarating ito sa anyo ng araw-araw na gawi. Ang pagbubukas ng panaderya, ang pagtimpla ng kape, ang pagngiti sa mga batang kumakatok sa umaga. Para kay Jomar, iyon na ang kanyang normal. At sa panahong iyon ng kanyang kabataan, walang mas hihigit pa sa kasiyahang hatid ng mga simpleng tagpo ng kabutihan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, ang buhay ay laging may panibagong pagsubok. At minsan, ang pagsubok na iyon ay hindi dumarating bilang kahirapan, kundi bilang pagpipilian. Isang umaga, tinawagan si Jomar ni Lani, ang sekretarya ni Herminia na ngayoy katuwang na rin niya sa community programs. Joms, may kailangang pag-usapan. Pumunta ka sa opisina ng foundation bukas. Si Lola Herminia mismo ang gustong makausap ka, sabi ni Lani sa telepono. Kinabukasan, tumungo si Jomar sa matandang gusali ng Dionisio Foundation. Habang papalapit siya sa opisina ni Herminia, ramdam niya ang kakaibang katahimikan sa paligid. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng maamong ngiti ng matandang babae na tila ba may inaantay na mahalagang sagot. Umupo ka, iho. Kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na matagal ko nang iniisip. Bungad ni Herminia. Tahimik na umupo si Jomar, halatang ninenerbiyos. Ano po yun, Lola? Mahinahong tanong niya. Ilang taon na akong nakamasid sa'yo, Joms. Sa paglago mo, sa mga desisyong ginagawa mo, sa kabutihang hindi mo kailanman ipinagyayabang. At gusto kong malaman mo na, ikaw ang una kong naiisip na maging tagapagmana ng buong Dionisio Foundation. Nanlaki ang mga mata ni Jomar. Hindi siya agad nakapagsalita. Buong akala niya, ang pagkakaugnay nila ni Herminia ay mananatiling nakasentro sa kafe at sa simpleng mga charity programs. Ngunit, ngayon, isang buong pundasyon na may milyon-milyong pondo, koneksyon sa gobyerno at pribadong sektor at impluensyang pandaigdig ang ibinibigay sa kanya. Pero may isang kondisyon, dagdag ni Herminia. Nagpukaw iyon ng atensyon ni Jomar. Ano pong kondisyon? Kung tatanggapin mo ito, kailangan mong tumira sa headquarters ng foundation sa Makati. Mag-aaral ka ng full-time sa isang universidad habang sinasanay ka sa pamumuno. Kailangan mong bitawan ang kafe, pansamantala o tuluyan. At higit sa lahat, kailangan mong mamili. Mamuhay bilang isang corporate leader o manatili sa panig ng komunidad. Bumigat ang katahimikan sa silid. Parang biglang umikot ang mundo ni Jomar. Sa loob-loob niya, napakalaking oportunidad ito. Isang pangarap na hindi man niya pinangarap, pero kay raming kayang matulungan kung mapapa sa kamay niya. Ngunit kabalikat nito ang pagbitaw sa kanyang simpleng mundo, ang kafe, si Tiktik, si Rika, at ang bawat batang dumarating tuwing umaga para sa libreng tinapay. Bibigyan kita ng 1 linggo, sabi ni Herminia. Wala kang kailangang sagutin ngayon. Umuwi si Jomar, nadala ang pinakamabigat na desisyong kinailangan niyang gawin. Sa gabing iyon, wala siyang natapos na gawain. Umiikot lang sa kanyang isipan ang mga posibilidad. Kinabukasan, kinausap niya si Rika sa mismong kafe na sila ang magkasamang bumuo. Rika, kung may pagkakataon akong tumulong sa mas marami, pero kapalit nito ang pagkawala ko rito, sa inyo, sa mga bata, sa kafe, sa lahat ng pinaghirapan natin, ano sa tingin mo ang dapat kong piliin? Tahimik si Rika. Tumingin ito sa mga batang nagtatawanan sa tabi, sa mural na pininturahan ng mga volunteers, at sa mga pan de coco sa tray. Alam mo, Joms, panimula niya, may 2 klase ng leader. Yung isa, ginagamitang kapangyarihan para kontrolin. Ang isa naman,
Ginagamitang puso para magtaguyod. Hindi ko alam kung alin ka sa dalawa, pero alam kong kung ano man ang piliin mo, hindi mo iiwan ang dahilan kung bakit ka nagsimula. Tumango si Jomar, ngunit bakas sa mukha ang pagkalito. Paano kung hindi ko kayang pagsabayin? Hindi lahat kayang pagsabayin, Joms. Minsan kailangan mo talagang mamili, pero hindi kailangang magpaalam. Baka sa ibang paraan, madala mo rin ang puso ng kafe, kahit sa taas. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jomar sa foundation upang magbigay ng sagot. Sa harap ni Herminia, tumayo siya, hindi na parang batang sumasagot sa guro, kundi bilang isang taong handa na sa paninindigan. Lola, maraming salamat po sa tiwala. At tatanggapin ko ang pagsasanay. Pero hindi ko po iiwan ang kafe. Hindi ko po kayang putulin ang ugat na siyang dahilan kung bakit ako narito. Hindi mo kailangan iwan, sagot ni Herminia. Ngumiti. Gusto ko lang malaman kung marunong ka pang kumapit sa lupa kahit abot kamay mo na ang langit. Napaluha si Jomar. Sa wakas, napatunayan niya hindi lang sa sarili, kundi sa mismong taong una niyang tinulungan na kaya niyang tumayo sa gitna ng tukso at paninindigan. Hindi pera, titulo o prestihiyo ang magiging sungatan niya, kundi ang pananatiling totoo sa mga tao at sa layunin ng kanyang puso. At mula sa araw na iyon, hindi na lang siya si Jomar nang ligaya ni Lola. Siya na rin si Jomar, ang batang minsang may kariton na yo'y tagapagsalita ng kabataan, lider ng pagkakawanggawa at tagapagtanggol ng mga tinig na madalas ay hindi pinakikinggan. Makalipas ang 2 taon, hindi na lamang si Jomar ang batang minsang namalimos sa bangketa ng Divisoria. Sa edad na 18, siya na ngayon ang pinakabatang miyembro ng board ng Dionisio Foundation, katuwang sa paggawa ng mga pulisiya para sa mga programang nakatuon sa kabataan at edukasyon. Ngunit sa kabila ng mga parangal, pagsasaere ng kanyang kwento sa lokal na TV at mga imbitasyon mula sa iba't ibang lungsod, hindi niya kailanman tinalikuran ang kanyang pinagmulan. Tuwing umaga, bago magsimula ang kanyang mga online meetings at proposal reviews, bumibisita pa rin siya sa ligaya ni Lola Cafe. Doon siya kumakain ng pandesal, kumakausap sa mga bata, at minsan ay tahimik lamang na nanonood habang si Rika ay nagtuturo ng alpabeto sa mga musmos. Sa bawat sulok ng kafe, damang-dama ang kaluluwa ng lugar. Parang laging buhay ang alaala ni Herminia, kahit bihira na itong lumalabas dahil sa mahinang kalusugan. Isang umaga, pinatawag si Jomar ni Lani sa ospital. Si Herminia, na ngayon nasa kanyang huling mga taon, ay gusto siyang makausap. Agad siyang tumakbo, bit-bit ang isang lumang garapon ng tsokolate na ginawa niyang regalo. Isang simpleng alaalang ibinalik niya mula sa unang gabi ng kanilang pagkikita. Pagdating sa kwarto, sinalubong siya ni Herminia ng isang marahang ngiti. Payat na ito, halos hindi na makatayo, ngunit maliwanag pa rin ang kanyang mga mata. Nakatingin ito kay Jomar na parang hinahanap ang buong kwento ng kanyang kabataan sa mukha ng binata. Lola, mahina ngunit buo ang tinig ni Jomar. Dinalhan kita ng paborito mong tsokolate. Alam mo pa rin? Bahagyang tumawa si Herminia. Salamat, anak. Tahimik silang dalawa sa ilang minuto. Sa pagitan ng humuhuning ECG monitor at tunog ng oxygen tube, tila may mas malalim na usapan na nagaganap. Isang pagunawang hindi kailangang sabihin. Joms, sambit ni Herminia, hindi ko na siguro maaabutan pa ang lahat ng plano mo sa kafe. Pero gusto kong malaman mo, ikaw na ang pinili kong tagapagmana. Napakunot ang noo ni Jomar. Lola, hindi ba po matagal na akong bahagi ng foundation? Hindi lang foundation, anak, sagot ni Herminia. Lahat. Ang buong Dionisio Group, ang mga shares ko, ang mga lupain, ang trust fund para sa mga batang lansangan. Ikaw na ang mamumuno sa kabuuan, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa puso. Hindi makapagsalita si Jomar. Buong buhay niya, hindi niya inambisyong maging mayaman. Ang gusto niya lamang ay magkaroon ng tahanan, ng direksyon, ng kahulugan. At ngayon, ang babae na minsang sinakay niya sa kanyang sirang bisikleta ay ipinagkakatiwala sa kanya ang lahat. Bakit po ako, Lola? Marami pong mas matalino,
mas edukado, mas karapat-dapat. Napangiti si Herminia. Dahil hindi sila huminto sa gitna ng divisorya para abutan ako ng tubig. Hindi nila ako inakay, isinakay sa bisikleta at ipinadama na tao pa rin ako kahit gusgusin na. Dahil ikaw lang ang batang nakakita sa akin, hindi bilang pulubi, kundi bilang isang lola. Tumulo ang luha ni Jomar. Hindi siya kailanmang umiyak sa harap ni Herminia. Pero ngayon, parang wala na siyang kayang itago. Nilapitan niya ang matanda, hinawakan ang kamay nito at bumulong. Salamat po. Pangako ko po, aalagaan ko ang lahat ng iniwan niyo. Pero mas higit pa po, aalagaan ko ang mga batang katulad ko noon. Ilang araw matapos ang kanilang pag-uusap, pumanaw si Herminia sa gitna ng katahimikan. Walang engrandeng seremonya. Ayon sa kanyang hiling, inilibing siya sa simpleng sementeryo sa San Mateo sa tabi ng kanyang asawa na matagal na rin niyang pinapangarap makapiling muli. Ang kanyang huling sulat ay iniabot kay Jomar sa araw ng kanyang ika-18 kaarawan. Nakalagay ito sa isang sobre na may tatak na Dionisio Foundation. Mahal kong Jomar, hindi mo kailanman nalaman pero iniligtas mo ako mula sa isang buhay na wala ng saysay. Hindi ako ang tumulong sa iyo. Ikaw ang nagligtas sa akin. Hindi dahil may ipinangako kang kapalit, kundi dahil ipinakita mong may kabutihang likas sa isang taong walang-wala. Sa kamay mong maliit nun, naramdaman kong may mundo pa pala akong kailangang yakapin. Ibinabalik ko ngayon sa iyo ang mundong iyon at sa bawat piraso nito, dalhin mo ang alaala ng isang matandang ginising mo sa pagkamanhid. Maging matatag, maging totoo, maging ikaw, Lola Herminia. Nang araw ng kanyang pagluluksa, isinara muna ni Jomar ang kafe. Ngunit sa hapon ding iyon, muling binuksan niya ito, hindi bilang negosyo, kundi bilang lugar ng pagtitipon. Dito ginawa ang maliit na parangal para kay Herminia. Hindi ito puno ng mga politiko o negosyante. Ang naroon ay mga batang tinuruan niya, mga vendor sa kalsada, at mga batang minsan ding kumain ng libreng pandesal. Sa gitna ng kafe, itinaskil niya ang isang bagong karatula. Hindi ito commercial logo o tagline. Nakasulat lang dito ang, kahit sino ka man, may pwesto ka rito. At sa loob ng kafe, sa isang dingding na gawa sa lumang kahoy, isinabit niya ang sirang bisikleta, ang simbolo ng simula ng lahat. Diyan kami nagsimula ni Lola Herminia, paliwanag ni Jomar sa isang batang bagong dating. Diyan ako natutong magtiwala, at diyan ko rin nalaman na minsan hindi mo kailangan ng palasyo para maging prinsipe. Minsan, bisikleta lang at puso ang kailangan. Sa pagdaan ng mga taon, lumago ang foundation, lumawak ang mga proyekto at mas maraming bata ang nabigyan ng tahanan, edukasyon at pag-asa. Ngunit sa puso ng lahat ng ito, nanatiling buhay ang alaala ng isang matandang babae at ng isang batang palaboy na minsang nagsanib sa isang ordinaryong hapon sa Divisoria. At iyon ang tunay na pamana, hindi ang kayamanang iniwan, kundi ang kabutihang ipinasa, ang dangal na ibinahagi, at ang pag-asang hindi kailanman namamatay sa puso ng isang batang natutong magmahal kahit walang naghagis sa kanya ng barya.